Ano ini hatag ya sa barkada ko na nasa ibang bansa. Salamat siguro sabi niya Pangdagdag mo daw ko sa sa bulong. sa bulong. Salamat na. Kuhaan ko. Ako na ko nang nakuha. Salamat. Salamat tabi sa naghatag kindanan sa ako bata. Salamat doon po kay mga nakadanan mo po sa kanya. Pandagdag sa pambakal bulong. Salamat po. Nagpabili pala muna ako ng 5 kilong bigas na ibibigay po namin sa lugar nila Loida sa may barangay Tagaytay. Pero bago yan, babatiin ko muna kayo ng isang matagumpay na araw na naman. Late upload na nga po pala itong video ito. Papunta po pala kami sa may barangay Tagaytay. Pero dito po kami dadaan sa may barangay San Ignacio. Mas malapit kaya dito kapag dito kami dadaan. Alala nyo pa po ba nung December? Pumunta na rin kami sa lugar nila Loida. Bali napili kasi namin na mabigyan ang yumaong kamag-anak nila na si Kuya Victor. Bali kamamatay nga lang ni Kuya Victor nung nakaraang buwan. Kasalukuyang may sakit kasi si Kuya Victor nung pumunta kami nung December. Ipinanawagan ko nga po sa inyo kung sino man po yung gustong tumulong sa kanya para sa pagpapagamot niya sana. Pero nagawa naman po ng paraan nila Loida. Ipagamot naman po nila subalit hindi na talaga kinaya ng katawan ni Kuya Victor. Kaya nagpaalam na talaga siya. Kaya naman ngayon babalik kami para bisitahin po sila doon. Bali bumili nga kami ng bigas na pangpasalubong din sa kanila doon. May kaibigan rin pala ako na nagbigay ng 1,000 na ibibigay po dun sa anak ni ate na may sakit. Naalala nyo po ba yung binidyo ko? Yung anak ni ate na may depression. Sabi kasi nila noong December, minsan nga raw nauubusan din ng libreng gamot sa may center. Kaya nanawagan po sila dati na kung sino man po ang may mabuting puso na gustong tumulong sa kanila para nga po sa pandagdag sa pambili ng gamot. Pero bago yan mga bossing, ngayong araw pala ang makakasama ko ay itong si Buboy. Nag-game naman daw siya kahit gaano pa kalayo ang lalakarin namin. Nilakad kasi namin galing San Ignacio hanggang dito sa may barangay Tagaytay. So bali nandito na nga po pala kami sa lugar nila Loida. Siya nga po pala si Loida itong kausap ko. Kwento niya nga sa akin na nagkasakit nga raw din siya at ngayon nga daw po ay nagpapagaling pa rin siya. At ito pala si ate. Bali siya po pala ang kapatid ni Kuya Victor na nagpaalam na. At siya rin po pala ang nanay na may sakit na depression. Bali ito na nga po pala ang bahay nila. At ang hanap buhay pala nila dito itong bunot na pinoproseso. Sino kaya mo? Okay. Pasalo mo kami na bugas. May pasalubong ko noon na bugas. Salamat. Salamat po. Yan palang anak ni ate na may sakit na depression. Maintenance na talaga ang kanyang paggagamot. Hindi talaga pwede na hindi siya makainom ng gamot araw-araw. Kaya kailangan niya talagang magsumikap sa buhay para matustusan din ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Siyempre ang mga pangangailangan nila na mga pang-araw-araw nilang gastusin sa bahay. Nung pumunta nga ako dito, ang dami namin napagkwentuhan ni ate. Sobrang hirap talaga ng buhay pero kailangang lumaban. Tapos may message sa inyo. Salamatonon po kung sino man po ito na mayad ang puso, mabuot, na nakatag sindanon. Salamat po sa kaniya. Tapos Sana po pero siya God bless po sa kanya. ibanggit mo na po natin na salamat sa message Halit sa Bible. sa Bible. Sa Bible man po kami. Din ba nan ba ito matong Timoteo Sa 3 verse 16. 3 verse 16. Mo doon ko ito. May Bible kami kasi nagbo-Bible nang kami. Nag-ano kami, nag-CMC kami. Upo, dito sa Kogon baga. CMC kami. Pero may baga nagbo-Bible yun. So yan naman, pananaw mo kay ate. Ay, po, salamat po. May bugas, May tapos bugas, may sinti na pang salamatonon po. Kasi naman po ang naghatag sa amo. may binahagi pala akong Bible verse sa kanila kasi ang mensahe ng kaibigan ko na nagbigay ng pera dito sa kanila ate. Ano po yan negosyo nila ate? Mga po. Kaya lang ko sa balay. Kaya, sa mga bunot. Kay kasi ni. Ito pa ho sa ako. Yung pang Sabi ko nga kay ate babalik pa rin kami dito sa kanila